Praise. Ayan. Okay, so once again, good afternoon sa ating mga kasamahan ngayon and welcome sa ating Bible study. So ngayon, matatapos natin si King Josiah, no? Kahapon na ano natin siya, nabasa natin yung parang sa chapter 34. Tama, natatandaan niyo po ba yun? Sige, magsimula na tayo. So, open your Bible sa 2 Chronicles chapter 34. I think sa ano yun verse 20 ata. Teka lang po Share ko yung screen ko. Ay, 35. Okay. 35 verse 20. Sige, basahin muna natin bago tayo manalangin. Sige, sino ba kahapon? Si Siren? Sige, si ano naman ngayon? Sino bang pwede? Sige, si Ate Arshan muna ulit. Si Ate Arshan. Sige, 20 hanggang ano lang, 27. Sige po. 2 Chronicles chapter 35 verse 20. Pagkatapos na Ay, wait lang. Tabtag pala. Second Chronica chapter 35 verse 20. Ang katapusan ng paghahari ni Josias. Pagkatapos ng lahat ng ito, nang maihanda ni Josias ang templo, si Neco na hari ng Ehipto ay umahon upang makipaglaban sa Carquemes sa Euphrates at si Hoseas ay lumabas laban sa kanya. Ngunit siya ay nagsugo ng mga sugo sa kanya na ipinasasabi, "Anong pakialam natin sa isa't isa? Ikaw na hari ng Juda? Ako'y hindi dumarating laban sa iyo sa araw na ito, kundi laban sa sambahayan na aking dinidigma. At iniutos sa akin ng Diyos na ako'y magmadali. Tumigil ka sa pagsalungat sa Diyos na siyang kasama ko, baka puksain ka niya." Gayunmay, ayaw siyang iwan ni Josias. Sa halip ay nagbalat kayo siya upang labanan siya. Hindi siya nakinig sa mga salita ni Neco na mula sa bibig ng Diyos, kundi sumamang nakipaglaban sa kapatagan ng Megiddo. Pinana ng mga mamamana si Haring Josias at sinabi ng hari sa kanyang mga lingkod, "Ilabas ninyo ako, sapagkat ako'y malubhang nasugatan." Kaya't inalis siya ng kanyang mga lingkod sa karwahe at dinala siya sa kanyang ikalawang karwahe at dinala siya sa Jerusalem. Siya'y namatay at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno. Ang buong Juda at Jerusalem ay tumangis kay Josias. Iniyakan din ni Jeremiah si Josias at ang lahat ng mang-aawit na lalaki at babae ay nagsalita tungkol kay Josias sa kanilang mga panaghoy hanggang sa araw na ito. Ginawa nila itong isang tuntunin sa Israel at ang mga ito ay nakasulat sa mga panaghoy. Ang iba pa sa mga ginawa ni Josias at ang kanyang mabubuting gawa, ayon sa nakasulat sa kautusan ng Panginoon. At ang kanyang mga gawa, ang una at huli ay nakasulat sa aklat ng mga hari ng Israel ng Juda. Okay, maraming salamat. Tayo po manalangin muna. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay makakapag-aral ng salita. Tunay nga na ang karunungan at pag-unawa ay nanggagaling sa iyo. Kami po ay nagpapasalamat dahil pinagkaloob mo po sa amin ang pagnanais at ang pagtugon sa iyong pagtawag na kami po ay kumilala at umalam ng iyong pong karunungan. Maraming salamat dahil ito ang magbibigay ng gabay sa aming
pamumuhay, at naway ang bawat isa ay magpasakop, Panginoon, sa iyong salita na susundin ang iyong kalooban. Sa patuloy mo pong paghahayag ng iyong kalooban sa amin, ikaw ang patuloy na magbigay ng lakas sa bawat isa upang ito'y magawa na. Para po sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ito po yung nangyari kay Josias, no? So, kung matatandaan niyo po, nagkaroon po ng reformation again. And isa sa mga matatandaan natin kahapon, yung nasabi po, no, na ito, papakita ko po sa inyo yung verse 18, no? Walang Pasko na gaya nito ang ipinagdiwang sa Israel mula sa araw ni Propeta Samuel. So, pinapakita dito na yun yung pinakadakila, no, na pagkakaroon nila ng pagse-celebrate nila ng Pasko mula noong panahon ni Propeta Samuel. So, matagal, no? Matagal, ilang taon nang inabot. I think 400 something ata. Kung di ako nagkakamali. And kahapon, tinanong ko kayo, kasi kung matatandaan nyo kay King Hezekias, ganon din yung pagkaka-describe. Walang higit doon sa pagkakadiwang, no, ng Pasko. And tutunan natin kahapon na hindi contradicting ang salita ng Panginoon. Kasi nga, yung kay Hezekias, yun ay selebrasyon ng Pasko na kumbaga medyo medyo meron ng tawag dito, binaypass nila. I mean, kasi ang celebration talaga sa unang buwan. Pero 'di ba sila King Hezekias, pinagdiwang nila 'yon sa ikalawang buwan. Gawa nga nung napakarami pa nung aayusin nila. Pero ito naman kay King Josias, nagawa talaga nila sa tamang panahon, tamang oras na itinalaga ayon sa tuntunin, no, ng Panginoon na nakasulat sa kanyang salita. Kaya masasabi dito, walang gaya nitong ipinagdiwang. So pagkatapos po noon, Reformation, no? Ngayon, sa verse 20 will give us an idea kung paano po nagtapos ang paghahari ni King Josias. So, kung babasahin natin, kung isa-isahin natin, pagkatapos ng lahat ng ito, nang may handa ni Josias ang templo na ayos na, si Neco na hari ng Ehipto ay umahon upang makipaglaban sa Carquemes sa Euphrates, at si Josias ay lumabas laban sa kanya. So, sino po itong si Neco? Si Neco po ay hari ng Ehipto. Ngayon, hindi po sila makikipaglaban sa Juda. Actually, ang kalaban nila dito is yung Babylonia. Gaya nga po ng sabi ko kahapon, ang dahilan kung bakit si Josias ay lumabas upang labanan sila Neco ay dahil natakot siya, kumbaga nabahala siya na baka dahil sa pakikipagtulungan ng Ehipto at Assyria, so baka magkaroon po sila nung alliance ba na tinatawag. Ano ba yun sa Tagalog? Yung alliance, yung na sila? Tawag dyan, alliance? Sanib. Yon, sanib puwersa. Okay, so naisip ni King Josias baka pag nagsanib puwersa yung Assyria at yung Egypt, so pagkatapos nung labanan nila yung kalaban nila, baka isunod na yung Juda. So, kumbaga, sinubukan ni Josias na hindi yun mangyari. So kung makita natin dito, tingnan muna natin yung resulta nung ginawa ni Josias and tingnan natin kung ano matututunan natin, no? So sa verse 21, ito yung sagot ng hari ng Ehipto or Egypt, si Neco. At sabi niya, anong pakialam natin sa isa't isa? Ikaw na hari ng Juda, sabi nung hari ng Ehipto. Ako'y hindi dumarating laban sa iyo sa araw na ito, kundi laban sa sambahayan ng aking dinidigma. So hindi po binanggit dito kung ano ba yung kalaban nila, pero most probably, Babylonia yung kalaban nila po during this time. Kasi nga nakikipag-sanipwersa po sila sa Assyria. Ngayon, sabi ni King Neco, hari ng Ehipto, iniutos sa akin ng Diyos, ito pong binanggit dito na Diyos, big letter D po, no? So ibig sabihin,
Ito po ay patungkol sa ating Panginoon, ang iisang Diyos. Okay? Sabi dong hari ng Ehipto, inutos sa akin ng Diyos na ako'y magmadali. Tumigil ka sa pagsalungat sa Diyos na siyang kasama ko. Baka puksain kanya. So, kumbaga, sa madaling salita, sabi nung hari ng Ehipto, sinabi ng Panginoon, okay, yung Panginoon natin, na magmadali daw siya, and then wag daw pigilan, wag sumalungat sa kalooban ng Diyos na kasama nung hari ng Ehipto. And then, tingnan po natin yung response ni Josias, verse 22. Gayunmay, ayaw siyang iwan ni Josias. Ibig sabihin, hindi po naniwala si Josias. Hindi natin alam kung bakit hindi naniwala si Josias, pero understandable siya kasi nga hari yun ng Ehipto. And alam natin na ang mga Ehipto ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya hindi ka panipaniwala yung sinabi nung hari ng Ehipto. Kaya ayaw siyang iwan ni Josias, hindi naniwala. Sa halip ay nagbalat kayo siya upang labanan siya. So ibig sabihin, nagpatuloy pa rin si Josias sa pakikipaglaban. Hindi siya nakinig sa mga salita ni Neco na mula sa bibig ng Diyos. So ibig sabihin talaga, yung sinabi ni Neco ay galing talaga sa Panginoon. Kundi sumamang nakipaglaban sa kapatagan ng Megiddo. Okay. So bago natin to pagpatuloy, merong mga tanong na pwede po nating maisip sa ating pong pagbabasa. Ang unang tanong ay, ibig sabihin ba, yung hari ng Ehipto na si Neco ay sugo ng Diyos? Or siya po ba ay mananampalataya? Siya po ba ay sumusunod sa Diyos? Kasi sabi sa verse 21, inuutos sa akin ng Diyos na ako'y magmadali. Tumigil ka sa pagsalungat sa Diyos na siyang kasama ko. No? So, ito yung isa sa mga tanong na actually pumasok din sa isipan ko nung inaaral ko po ito, no? So, is the king of Egypt a believer? Siya po ba ay mananampalataya? Siya po ba ay tulad natin? Yun po yung tanong. Ano niyo po ba yon? Na-observe niyo po ba yon? Naisip niyo po ba yon? No? Ano kaya? Dito po kasi sa version ko, sabi kasi niya dito, kakampi ko ang Diyos eh. Sabi po ni Neco. Sa ano yan? Sa Magandang Balita. Opo, sabi niya dito, dahil dito nagpadala ng sugo si Neco at sinabi, wala tayong dapat na pag-awayan, mahal na hari ng Juda. Hindi ikaw ang pinunta ko rito, kundi ang aking mga kaaway. Sinabi sa akin ng Diyos, natapusin ko agad ito. Kakampi ko ang Diyos, kaya huwag mo na akong hadlangan kung ayaw mong puksain kanya. Yun po yung version ko. So, ibig sabihin, kung babasahin natin yon, no, pwede nating masabi na possible na mananampalataya. Parang pinagkaanuhan siya ng Panginoon, parang pinahintulutan po siya. Parang ganon po. Pinahintulutan lang siya. Pero parang hindi rin siya ng Panginoon. Sa kanya lang ipinahintulot na anuhin niya yung kalaban na yon. Okay. Alright, so maganda yung sagot ni Tita Susan. So, actually, King Neco, yung sa hari ng Ehipto, they are not, hindi po sila talaga sumusunod or mananampalataya ng Diyos, no? Sa Diyos na tunay. Kaya lang, lagi po nating tandaan, ito pong napakaganda. Kapag talaga binabasa niyo po yung Biblia, kung mapapansin niyo, ano po yung title ni God sa Old Testament? Diba? Ang usual na tinatawag po sa ating Diyos sa Old Testament ay hari ng mga hukbo.
'Di ba, Dad? Hari ng mga hukbo, no? So, bakit siya tinawag na hari ng mga hukbo? Kasi nga po, ibig sabihin po nun, lahat, lahat ng grupo, lahat ng mga hukbo ay under po sa kanya. Ibig sabihin, siya po ang may authority ng lahat. So, ano po yung mga hukbo na binabanggit? So, iba't ibang hukbo. Israelita, mga yon, Ehipto, Assyria, Babylonia, kahit na hindi sila mananampalataya, even ang hukbo ng demonyo, no? Even ang hukbo nila Satanas, lahat, no? Ang Panginoon po ang may authority because siya po ang hari. He is the Lord, Lord of hosts, no? Sa English pa. Siya ang Panginoon ng mga hukbo. And what does it mean? Ibig sabihin, siya ang may authority sa lahat. Siya ang may otoridad sa lahat. Okay? And marami pong cases actually. Kung babasahin niyo po sa Daniel, sa Book of Daniel, doon din natin makita na ang Panginoon ay nagbigay ng panaginip sa hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar. Pero hindi po ibig sabihin nun na siya po ay ligtas, na siya po ay kumbaga lingkod ng Panginoon. Okay? Kaya lang, doon natin makikita yung soberanya ng ating Panginoon, na lahat ay siya po ang nasusunod sa lahat. Siya ang may hawak ng lahat ng iyon. So ginamit niya po si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia, ginamit niya rin po si Cyrus na hari ng Persia, ginamit niya rin po sino ba to? Si Neco na hari ng Ehipto para po maisagawa ang kanyang itinakda noong una pa. 'Di ba? Kung matatandaan niyo po, meron tayong verse na nabasa yung yun, natatandaan niyo si hari ng Assyria. Ano ang pangalan nun? Yung mayabang, si si paring Tolits. Sino nga yan? Mahirap yung pangalan niya eh. Sinchak Chinokong. Pakihanap nga daw, Jamie, pakihanap. Sinakebok, Basta ganun yung pangalan niya. 'Di ba? Sabi nung hari nung Assyria po to ha. Sabi niya na ibinigay yun nga yung tinalo niya lahat, pinatumba niya lahat. Tapos 'di ba, ang sagot ng Panginoon sa kanya, lahat ng iyon ay itinakda niya na, pinano niya na lahat ng nangyayari, no? Nakita niyo ba? Anong verse 'yon? Anong chapter tsaka anong verse? Para meron tayong cross-reference. Second Chronicles po, chapter 32, verse 1. 32 verse 1. Okay, tingnan po natin. 32 verse 1. Para maniwala kayo, no? Ayon, si Sennacherib, no? Sennacherib, yung hari ng Assyria, no? Sabi niya, dumating at sinalakay ang Juda at kinubkob ang mga lungsod. 'Di ba nagmalaki po to siya? 'Di ba nagmalaki siya? Pero ano yung sagot ng Panginoon? Anong chapter 'yon? Teka lang, hanapan natin po kasi maganda yung sinabi ng Panginoon din. Teka lang po. ₱32 yun ha. Hanapin ko lang po maganda po na mabasa natin yun. Okay. Ay.
Ay, sa Second Kings ata yun. Teka lang po. Maganda talaga mabasa natin yun. Second Kings ata, chapter 20. Okay, 19. Okay, ito nahanap ko na po. Okay, Second Kings chapter 19 verse 25. Tingnan niyo po ang sagot ng Panginoon sa pagmamalaki, pagmamayabang ni Sankerib, no? Hari ng Assyria. Sabi niya, "Hindi mo ba narinig na iyon ay matagal ko nang naipasya?" No? Narinig niyo po ba? No? Sabi ng Panginoon, "Hindi mo ba narinig na iyon ay matagal ko nang naipasya? Binalak ko na ng nakaraang mga araw, ang ngayon ay aking pinapangyayari." Sino nagplano? Sinong nagbalak? At sino ang nagsasagawa upang mangyari? No? Sabi niya na mga lungsod na may kuta ay gagawin mong mga bunton ng guho. So, yung nangyari, yung mga accomplishments, mga achievements po ni hari na si Sankerib ng Assyria, ang Panginoon po ang nagpasya nun, ang Panginoon ang nagbalak nun, ang Panginoon ang nagsagawa nun kung bakit nangyari yon, no? Samantalang ang kanilang mga mamayan ay naubusan ng lakas, lupaypay at nalilito at naging gaya ng halaman na bukid. Okay? And 27, ngunit nalalaman ko ang iyong pag-upo at ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok at ang iyong pagkagalit laban sa akin. Lahat, no? Sa ang Panginoon ang may alam, ang lahat ang may nagsasagawa. Kaya dito na, ito po isa sa mga pagpapakita na yung nangyari din kay King Necho na siya po ay binigyan, no, ng utos ng Panginoon, hindi po dahil siya po ay naniniwala or sumusunod sa tunay na Diyos. Kaya lang ginagamit din siya ng Panginoon upang maisagawa ang kalooban ng Diyos. Now, ang tanong, robot ba sila? Ang tanong, robot ba yung si King Necho na basta inano lang ng Panginoon kaya nagawa niya na yon? Hindi. Hindi po. Kung titingnan po natin yung perspective at puso ni King Necho, gusto niya po talaga yon. Okay? Kumbaga, dito natin makikita yung ganda ng pagka-English ni Arcis Prole. Hindi ko lang matandaan. Pero maganda yung pagkasabi niya. Sabi niya, minsan ang hirap ang hirap unawain kung paano ginawa yung free will ng tao at ang will ng God. Paano yon natin mai-connect, no? Na kumbaga hindi talaga natin masasabi na robot tayo, no? Yung ginagawa natin, ano talaga natin yon, kagustuhan po talaga natin yon. Hindi yon dahil nilagyan tayo ng chip sa puso natin at kung ano yung nakaprogram sa chip na yon, yun ang ginagawa natin. Hindi. Kaya lang, lagi niyong tandaan, ang Panginoon ay soberanya sa lahat. Okay? So, yun din po ang kay King Necho. So, sana clear na po sa atin yung kay King Necho. Okay na po ba? Nasagot po ba ang tanong? Okay. Kasi kung hindi, bala kayo dyan. Alam ko naman po na naintindihan niyo po yun. Okay? So, kaya lang, si Haring Josias, hindi siya nakinig. No? Sa halip, nagbalat kayo si Josias. Ngayon ang tanong, nagkasala ba si Josias? Ayan, tatanong ko po sa inyo, nagkasala po ba si Josias nung hindi niya pinakinggan yung sinabi ni King Necho? Sabi ni King Necho, no, galing sa bibig ng Diyos, no? Wag mo akong pigilan, no? So ang tanong naman ngayon mga kapatid, nagkasala ba si Josias? Hindi po ako sasagot ha, hintayin ko po yung sagot niyo. Pag hindi kayo sumagot, hanggang 6:30 po tayo dito. Sige Jill, ikaw Jill. Si Jill. Hi Jill. Ayan, nandiyan po si Ate Jill. Sige dad. Anong. Sa tingin ko, nagkasala. Kasala. Kasi nga, Kasi hindi naman din niya.
Hindi, wala naman siyang kaalam-alam, Kaalam-alam. di ba? Hindi niya tunay na ano. Pero binanggit niya ang Panginoon, siguro dapat magdalawang isip ka, di ba? Mm. Hindi yung may desisyon ka kagad na nagbalat kayo ka pa. Oo. So, ibig sabihin, Dad, ano yung naging kasalanan niya? Yun nga, narinig, kasi nga, di ba, binanggit ni Neko ang Panginoon. Bahala. Ayun. Hindi siya Sige. naniwala. Sige, bigyan ko pa kayo ng clue. Bigyan ko pa kayo ng clue. Sige. Well, hindi siya nakinig. Kaya lang kasi, hindi natin din alam kung totoo ba yon yung sinabi ng King Neko. Kasi pwedeng kahit sino magsabi na sila ay galing sa Diyos, di ba? Para Sige, po wala siyang para po kasi siyang walang tiwala na nanggaling sa isang tao lang or sa kumbaga kasi doon kasi sila naniniwala sa isang propeta pagka yun ang nagsabi yung nanggaling sa propeta yung pasabi ng Panginoon, doon sila naniniwala. Parang wala siyang tiwala sa kapwa niya. Parang ganun po yung So parang yung pagkakamali niya, yung hindi niya pagtitiwala doon po siya, yung pagkakamali niya na hindi niya pinaniwalaan yung isang tao. Sige. Okay, meron na tayong pangalawang sagot. Sige, Dad, anong dagdag mo? Siguro, kasi siyempre pareho silang hari, di ba? Imposible naman na wala siyang kaalam-alam tungkol kay Neko. Di ba? Siguro, kung ordinaryong tao lang si Neko, yun. Since pareho silang hari, siguro may nalalaman siya tungkol kay Neko, kaya hindi siya naniwala. Parang isa nga rin doon, kaya nga po para kasing doon nag-isip siguro po si Josiah na hindi niya paniwalaan kasi kumbaga parang inisip siguro niya na baka lang to, parang ginagawan lang ng ang Panginoon na hindi siya kalabanin, parang ganun. O parang Kaya para wala siyang tiwala talaga doon. Baka mamaya inaano lang siya yung may word yun na nililin lang o parang ganyan. Kasi nga wala po kasi silang ibang mga mithiin kundi yung mga nila, yung mga posisyon nila. Parang ganon po na ayaw nilang pasakop talaga sa mga nila, mga kalaban. Maaring sabihin na ginagamit lang ang Panginoon to para maano yung kaharian niya, para masakop. Kaya doon siya nagkasala, yung walang tiwala sa kapwa niya. Okay. Sige po. Sige, Dad. Ang isa pa, kasi nga, alis na po tayo, sila na lang mag-usap. di ba si Josiah naniniwala sa Diyos-Diyosan? Kaya hindi Diyos-Diyosan ba? Hindi, si Neko. Si Neko. Si Josiah, yung mabuting hari yun, Dad. Opo, simula pa nang umupo siya. Kala ko si Josiah. Sige na. Okay, sige. So, ayan may nasabi na ano yung sabi ni Daddy. Kumbaga, yan, parang diskumpiyado siya kasi kilala niya siguro si King Neko, kaya hindi siya naniwala. Si Tita Susan naman, yung kabaliktaran, na dapat magtiwala ka rin sa kapwa mo na kumbaga, kung siya'y inano ng Panginoon. Parang ganun po, di ba, Tita Susan? Okay, so, Opo. So tama yung magigets natin yung dalawang sagot. Kumbaga, siguro it's possible na alam ni King Josiah na si King Neko ay hindi sumasamba sa Diyos. Kumbaga, Diyos-Diyosan ang kanyang sinasamba. And yung sa part naman po ni Tita Susan, well, it's possible na kumbaga, yun nga, wag tayong kumbaga parang maging, judgmental, yung parang dapat magtiwala din tayo kung sila'y nagsasabi na ito ay galing sa Diyos, no? So tama, possible po 'yun. Kaya lang, meron po kasing butas 'yun yung dalawang sagot. Ano ba yung butas? Yung kay Tita Susan, ang butas po nun, ganito kalaki. Ang butas po nun, kumbaga, kasi pwede na nagsisinungaling lang talaga yung tao.
Pwede yon. Tama. Yung kay daddy naman, ang butas lang din nun is, yes, pwede na kilala natin, pero hindi naman din natin alam na baka malay natin, no? Siya'y, kumbaga, talaga din, na bago, no? So, yun yung dalawang, So, ibig sabihin, yan po ang another hint ko ang ibibigay ko po sa inyo. Pareho pong hindi sigurado. So, kapag hindi ka sigurado, ano yung dapat mong gawin? Dapat alam nyo po to, mga kapatid, no? Kapag hindi kayo sigurado na ito'y sa Diyos ba or hindi, or siya'y hindi sa Diyos pero siya na pala'y sa Diyos pero hindi ako sigurado, ano yung dapat nating gawin? At tayo din, sa buhay natin, dapat, ito rin ang ginagawa natin kapag hindi tayo sigurado kung ito ba'y talagang sa Diyos or hindi. So ano yung kasalanan ni King Josias na hindi niya nagawa? Kapag hindi ka sigurado, saan ka pupunta? Salita ng Salita. Diyos. Amen. Doon tayo sa iisang katotohanan. So anong naging mali ni King Josias? Alam niyo po ang another hint nyo, yung ginawa niya na napag-usapan natin in the past 2 days. Ano yung ginawa niya? 'Di ba isinaayos niya yung templo? 'Di ba isinaayos niya lahat? At lahat ng iyon, hindi siya kumilos na sa sarili niyang iniisip. But kumilos siya ayon dun sa salita, ayon sa utos, ayon sa salita ng Diyos. Kaya lang, yun ang hindi niya nagawa dito sa part na to. Hindi siya sigurado, okay, narinig niya na nagsabi si King Neco na siya sinabihan ng Diyos. Pero anong hindi niya ginawa? Ang ginawa niya, ginawa niya yung sa sarili niyang pag-iisip. Okay, hindi, baka mag-alay kayo ni Assyria, tapos kubkubin nyo na naman kami. So, hindi ako papayag. Anong hindi niya nagawa? Ang magsangguni sa Panginoon bago siya gumawa ng action. Alam niyo po, anong ginawa niya nung natagpuan po yung sulat, yung utos ng Diyos? Anong ginawa niya? Di ba sabi niya sa mga pari, sumangguni kayo sa Panginoon para sa amin. Yun ang ginawa niya eh. Di ba? Bago siya gumawa ng kilos nung nabasa or nakita yung libro, sabi niya, sumangguni muna kayo sa Panginoon kung ano bang gagawin natin. Kaya lang, yun yung hindi niya nagawa sa time na to, ang sumangguni sa Panginoon. So, hindi kasalanan yung hindi siya naniwala kasi nga hindi rin tayo sigurado kung tunay nga ba yung sinasabi ni King Neco. Di ba? And hindi rin tayo sigurado na nagbago na ba si King Neco. Pero ano ang isang sigurado? Doon. Ang nakakaalam. Pagsangguni sa nakakaalam. So bakit ko po yan hinighlight mga kapatid? Kasi yun rin din po dapat ang ating ginagawa. Sa lahat ng mga nangyayari na sitwasyon sa buhay natin, huwag tayong padalos-dalos. Kailangan talaga natin ng pagsangguni sa Panginoon. Pirel, paano ba magsangguni sa Panginoon? Wala na tayong ibang gagawin, kundi ang mag-aral ng kanyang salita. Nandiyan naman na lahat. Diba? So wag po tayong padalos-dalos sa pag-decide. Baka matulad po tayo kay King Josias. Bakit? Ano bang nangyari kay King Josias? Siya po ay, sayin natin, siya po ay pinana ng mga mamamana. No? At sinabi niya sa kanyang likod, ilabas niyo ako sapagkat ako'y malubhang na sugatan. At ano po nangyari sa kanya? Siya po ay namatay. Diba? So, ganun din po tayo. Kapag tayo, dire-diretso tayo, padalos-dalos tayo sa mga pag-decide natin without inquiring the Lord. Alam niyo po, isa sa mga natural sa mga anak ng Diyos ay bago tayo gumawa ng kung ano-ano, tayo sasangguni muna sa Panginoon. Kaya nga po, ang araw-araw na pag-aaral ng salita niya ay napaka-importante. No? So, ano nangyari kay King Josias? Siya po ay namatay. So, ano nangyari? Tumangis ang buong Juda at Jerusalem. No? At ano pang ginawa? Iniyakan din ni Jeremiah. So, si Jeremiah is one of the popular na propeta po ng Panginoon. And si Jeremiah po ay isang propeta na laging umiiyak. Kasi sa time niya po, doon na po ang yung pagkasira ng
bansang Israel, pagkabihag nila sa Babylonia, pagkasira ng templo, lahat nung inano po ni King Jeremiah, ni Propeta Jeremiah, sabot po yun sa pagkasira ng Israel. So actually, malapit na po yun natin mabasa sa chapter 36. So, kung makikita nyo naman dito, ang daming ang daming nalungkot at tumangi sa pagkamatay ni King Josiah. So, pagpapakita po ito na talaga, great leader and great king po talaga si King Josiah. Okay? So, 26 and 27, yon, ending na po yon, no, ng para kay King Josiah. So, ano yung malalearn po natin dito? Yon, wag po natin kaligtaan ang pagsangguni sa kalooban ng ating Panginoon. Okay? Kaya po mag-aral po tayo ng salita, wag po natin tong baliwalain ang pag-aaral ng kanyang salita, no? So, simulan na po. Yung mga hindi pa po nakakapagsimula, yun, basahin niyo po yung Mateo, no? Magsimula kayong magbasa. Ulit-ulitin niyo po siyang basahin hanggang sa kalooban kayo ng Panginoon, ng pag-unawa at maintindihan niyo yung mga binabasa niyo doon. Basta ang gawin niyo lang, basahin. Magtanong kayo sa mga lola-lola niyo, mga apo niyo, mga anak niyo. Yun po yung dapat na maging usap-usapan niyo lagi. Hindi po yung si Kumari A, Kumari B, or hindi po yung ano kakainin natin mamaya, ay wala na akong mabibili. Yung mga ganung bagay po, no. Yes, kailangan natin yung pag-usapan, pero sana sa mga diskusyon or pagtitipon-tipon na meron ng pamilya, pag-usapan niyo po ang salita ng Panginoon, no? So, yun po yung maging topic niyo lagi, no? For example, no, maganda yun. Nakakatuwa yun, no? Yung kapag, eto, natutuwa ako kay Daddy kasi tumatawag yan, lagi natatiming, tulog ako, tapos pag tumatawag, hindi nagising ako, sakit ng ulo ko. Natatiming talaga na ganon. So, kala ko naman may problema, pero lagi niya tanong, Ryle, ano nga yung ano dito? Yung sa verse na to. Yun, napakaganda na ganon yung marinig mo na tanong ba? Hindi yung, Ryle, pengi. Hindi, joke lang. Na, yung mga ganon ba? No, so, bakit ko po yung sinishare sa inyo? Kasi yun yung normal Christian family. Okay, yun yung normal na pamilya na ang si Kristo ang sentro. No? Sana baguhin ng Panginoon yung ating pag-uusap-usap at siya ang maging sentro sa lahat ng ating pag-uusap. No? Hindi yung sa Pasko lang siya ang star ng Pasko, yung mga gano'n, no? Hindi. Dapat sa bawat pag-uusap na meron tayo, siya ang laging sentro. Siya lang. Okay? So, I think magtatapos po tayo dito, part 3, si King Josiah. And bukas, sa next week, panibagong ano na po tayo, doon na po tayo sa pagkabihag nila sa Babylonia. So tapos na po yung mga hari, meron pa tayong mga hari na bababasa. I think last 3 or last 4 na lang ata, last 3. Basta, madali lang yon, no? Kasi para-pareho lang po sila nang nagawa. Hindi po sila sumunod kay Lord. So, yan na po yung summary ng susunod na mga hari na mababasa natin. So, okay, yun lang. Baka may tanong po ang bawat isa, or baka may gusto po kayo ipag-pray, or any testimony na gusto nyong i-share. Baka meron po. Or okay na po tayo? Okay lang? Sige, let me take this. BS mamaya. Tatay, nanay. Yes, mga tatay, nanay, Bible study po ninyo. Actually, gusto ko sana makasama din sila, sila Lola Myong, sila Lola Lita. Pero, yun, tingnan natin kasi gabi po yun 7 p.m. Ulit si Brad Arman. Ayan, si Tito Arman, yes. So, patuloy lang din po natin ipag-pray si Tito Arman, no? Tingnan ko mamaya kung ayaw niya, pupunta na lang kay Laini, baka hindi to mag-charge kasi 1% na lang ako. Maki-join na lang ako mamaya doon pagka ayaw niya makipag-ano.
Sige tita. Sige po. Okay lang. Open naman dito. Oo. 5 pesos per hour lang naman. Sige, tapos okay, tapos po sa Christmas party po pala natin, let me take this opportunity na ano po yung announcement. Yun lang naman yung sa yung mga activities lang natin. Meron po tayong tinatawag na Bible Quiz Bee. So, sana basahin niyo yung 1 Corinthians, 2 Corinthians, tsaka yung mga hari na nating nabasa. Doon mo iikot niyo po yung mga tanong. Ano lang naman to, katuwaan, hindi naman siya no. Kasi nag-isip talaga kami ng games na pero related pa rin sa word. Ayun. And then yung sa name the lyrics, lahat po kayo kakanta. So ang hindi lang po sasali, ako lang tsaka si Tito Bong kasi magpe-play kami instrument. So lahat kasali na po 'yon. Okay, lahat. So pakinggan niyo po yung mga nakanta natin ng mga nakaraang linggo. So yun lang naman ang gusto kong i-announce, no. Maghanda lang kayo, kinig-kinig. Para naman po sa mga hindi pa masyado nakakalam ng mga kinakanta natin, meron kaming inahanda na mga usual na Christmas songs na medyo biblical. Hindi medyo biblical. Ayos naman din. Okay? Hindi po kasama yung Last Christmas I Give. Hindi yan Christmas song, no? Yung mga ganun. Okay? Tapos ano pa? Yon, December 23. So, ang ating Christmas party. So, yun lang. Siguro, yun lang muna. Tayo magtapos. Dad, pwede mo i-close sa prayer? Okay, let us pray. Panginoon, salamat sa gabing ito. At kami ay nahayagan na naman ng iyong katotohanan na sa bawat aspeto ng aming pamumuhay ay dapat isang guni. Kung kami man ay may hindi naiintindihan, para malaman namin ang katotohanan, ito ay ang pangsangguni sa iyo, Panginoon, sa iyong salita. Lord, salamat sa bawat isa na nahayagan sa araw ngayon. Ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. See you po Yeah, ulit. nakatapos rin ako kahit 1%. Nahabol. Good, good. 16% lang nakahabol. Bukas po 7 p.m. Bukas 7 p.m. Night of Psalms, hymns, and prayers. Okay po. Okay. Okay. Bye-bye. Bye, God bless. Bye. God bless.